Ay nako, Santissima Trinidad, no? Hindi na sana ako mag-content kasi pagod ako ngayong araw at gusto ko nang magpahinga. Kaya lang, itong si Aimee, no? Umiksena na naman. Hindi ko alam kung ano ba ang laman ng utak nito. Bangag ba? O palaka ba na bugungan? O mga talimbabaga ba? Kasi alam mo kung bakit? Nagkabuhol-buhol na tong utak ni Aimee eh. Basta makapagsalita lang. Yung parang feeling entitled ba? At saka yung nakakainis. Kasi unang-una, nag-iingay na naman siya. Dahil yung bida-bida nga, wala na tayong ibang maisip kundi yung mga ganyan klaseng terminology para po sa kanya. Alam naman natin na siya ay isang Marcos, pero nakikita natin ang suporta niya ay dyan sa mga Duterte. So wala namang problema yan. Kahit total, hinahayaan ng malang natin kasi baka mamaya makaapekto pa sa mahaba niyang baba yung sasabihin natin tungkol sa kanya. Pero nabulaga ako dito sa kanyang comment ngayong araw, Marso 25, 2026. Ewan ko lang sa inyo kung ano ang masasabi ninyo sapagkat ito'y post niya sa kanyang Facebook account. Ako, hindi naman ako nagmamagaling kay sino ba naman ako? Hindi naman ako mambabatas, hindi naman ako senador, no? Hindi naman ako politiko. Ako ay ordinaryong tao. Pero yung mga statement na binibitawan ni Aimee, parang may halong panggagago sa ating mga kababayan na akala niya siya lang may alam kung ano yung tama at saka mali na mga nangyayari sa ating lipunan. Itong si Aimee, may binitawan ito siyang mga statement sa kanyang Facebook page or account na sinasabi niya na may mga namumuong digmaan, no? Na kung saan umaabot sa 140 di umano per litro na ang diesel. At sabi pa niya na hindi na daw po namamasada ang mga tsuper. Wala na daw makain ang mga magsasaka, tapos magsisimana Santa. Parang itong si Aimee ba? Dapat Aimee, asikasuhin mo na lang yung baba mo. Huwag kang gamit ng ganyang mga terminolohiya na as if alam mo ang lahat kung ano ang nangyayari. By the way, speaking of chopper, ang ating gobyerno namahagi po ng 5,000 worth na subsidy sa ating mga driver, mga jeepney driver, at mayroon pong 10,000 fuel subsidy sa mga kababayan po natin na belong din po sa driver sector, particularly sa bus. Now, nagwo-worry si Aimee dahil magsisimana Santa na, wala daw po makain ang mga magsasaka, hindi na daw po namamasada ang mga chopper. Yun ang kanyang statement. Normal lang naman. Kung baga, realidad po yan. May gera or wala, may mga kababayan tayo na mga nakakain, may mga kababayan tayo na hindi nakakain. So iba't iba pong factor yan. Aminado tayo na tumaas talaga ang presyo ng diesel, presyo ng gasolina, krudo, gaas, kung ano-ano man ang tawag, because sa nangyayari pong kaguluhan sa Middle East. Hindi naman umabot sa mga ganito kung walang kumukontrol sa mga dinadaanan ng mga inilalakong gaas at langis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Apektado po ang Strait of Hormuz. Alam nila yan. Matagal na sila sa politika, matagal na sila na nandyan. Imposibleng hindi nila alam na kapag magkaroon po ng gera, apektado po talaga, lalong-lalo na po ang supply ng langis. Hindi lang naman po gera ng Iran at Amerika ang nasaksihan ng buong mundo. Andyan din po noon, panahon ng Duterte administration, ang digmaan sa pagitan ng Russia at sa pamagitan ng Ukraine. At umabot din po almost 100 ang litro. Hindi lang ngayon.
Pero itong tralala nga Amy, makapagsalita lang, sinabi niya dito na ang inaatupag daw ay ang impeachment at pamumulitika. Hoy, senadora na mahaba ang baba, mawalang galang na po. Hindi pa pumutok ang gyera si Sara Duterte noong nakaraang taon pa sinampahan na ng kaso, alinganga. Sinampahan na siya ng impeachment. Na-discarrel dahil po sa violation sa one-year rule bar na itinakda ng Korte Suprema, kaya sinabi nila na unconstitutional. So wag mong sabihin, Amy, na namumuliti ka ngayon. So porket may gera, porket may namumuong 140 pesos per litro ng diesel, ihinto ang impeachment? Ay do alinganga ka man siguro nga baghak ka. So umayos ka kay unang-una, ang pagpasipsip mo sa mga Duterte, ginagaga ka lang. Naintindihan mo? Ginagaga ka lang ng mga DDS. Walang may gusto sa iyo na mga malalaking sumusuporta kay Sara nga para sa amin na mga loyalista, mga dilawan at tinklawan, mumhulang at walang bilang. Naintindihan po ninyo? So itong alinyanga na ito, nagtanong pa siya na nasaan daw po ang kaluluwa ninyo para magsilbi sa bayan. Alangan ihinto at alangan hindi po gampanan ng House of Representatives ang kanilang tungkulin dahil may nagsampa po na impeachment complaint. Natural, i-entertain po yan. Didetermine kung ano yung sufficient ba in form, sufficient in substance, sufficient in ground, meron pang tinatawag na probable cause. So anong sinasabi mo na nasaan ang kaluluwa para magsilbi sa bayan? Bakit ang mga congressman natin, hindi ba sila nagsisilbi sa bayan? Alinya nga ka si Pangulong Bongbong Marcos sinampahan ng kasong impeachment, hindi ka nagmensahe sina kadiputa man sa imo iya nga pagkahaba nga ba man. Araw-araw nagidya nga kamangu man sa imo nga pagkababae ka nga pagkasenadora ka. Magtanong ka pa na nasaan ang kaluluwa ninyo para magsilbi sa bayan? Eh bakit hindi ka nagkomentaryo nung sinampahan ng kapatid mo ng impeachment? Hangag. Nagsabi pa siya dito na binulag kayo ng paghiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Sino ba ang una na nagdeklara na tumakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Di ba ang best friend mo na si Sara Duterte na ang kaalyado niya ginagaga ka lang at hindi ka pinapansin? Sa sipsip mo ng sipsip sa mga Duterte, nasira ka sa mga tao, munti ka na hindi manalo. Anong gusto mo pala? Itigil pala ng House of Representatives ang kanilang pag-asikaso sa impeachment? May batas or may rule sila na mga sinusundan? Paano may nagsampa ng impeachment complaint? 4 laban kay Sara Duterte. Nag-withdraw ang isa. And at the same time, pinawalang visa because sa violation ng one-year rule bar. 2 ang nag-stand out. Ang inendorso nila Abante, nila Ortega at saka nila Laila de Lima. Anuhin pala nila yan kay mandato nila na mag-imbestiga. Mandato nila na i-determine ang sufficiency in form, substance, ground, at the same time probable cause. Natural, maghihiring po talaga yan. So ano po palang ibig mong ipalabas, Amy? Itigil nila ang impeachment dahil mayroon pong namumuong digmaan, mayroon pong tinatawag na pagtaas ng halaga ng diesel, ng petrolyo, umaabot sa 140 per kilo. Tapos sasabihin ko, kung hindi po namamasada ang mga magsasaka, at tawag nito ang mga chopper, walang makain ang mga magsasaka, magsisimana santa na, so hahayaan na lang itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte na dumaan po sa proseso, katulad din ng pagsampa ng impeachment complaint laban sa kapatid mo. Napaka-double standard mong hangag ka. Tapos sasabihin mo inaatupag yung impeachment at pamumulitika. Tanungin mo sarili mo, best friend mo ang unang nagdeklara na siya ay tatakbo. Gustong-gusto pa ipabagsak ang kapatid mo. Gustong-gusto pang paalisin sa pwesto ang kapatid mo. Ang kapal naman ng apog mo na magsabi ka na inaatupag ang impeachment at pamumulitika. So kailangan magtunganga na lang tayo, hindi aksyonan ng House of Representatives. Gusto ninyo,
Iwasan ng House of Representatives ang kanilang mandato to investigate, to act as a prosecutor, to determine kung ilang mga sufficiency ba yan. Sabi ko nga nung una, in form, in substance, in ground, and at the same time, kung may probable cause. Kaya ikaw, Amy, bago ka magputak dyan, senadora ka, matagal ka na sa serbisyo, kayo tong mga namumulitika dahil sinusuportahan mo ang pagbagsak ng kapatid mo na walang ibang gumagawa kundi ang kaalyado ng best friend mo na atat na maging pangulo pero wala naman pong kakayahan. Kaya wag mong sabihin, wag mong idamay ang mga tsuper, wag mong idamay ang mga magsasaka, wag niyong idamay ang okasyon ng Semana Santa para lang makapagputak kayo para manaig lang ang mga naratibo ninyo. Napakawalang hiya ng mga mabang-baba na senadora na ito. Magtanong pa kung nasaan daw ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan. No? Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Di puta, sino ang naghiganti? Sino ba ang vindictive? Kapatid mo binabastos, alinganga ka, tahimik ka. Pagkatapos ngayon magsabi ka nga binulag ng paghiganti at kasakiman at kapangyarihan. Kabubita man nga pagkababae ni si Amy ay sayang lang pagbuto sa iyo ng mga tao. Gets mo? Hangag ni ay